May proteksyon na laban sa baha ang mga residente malapit sa Rio Chico River, Barangay Calem, Guimba, Nueva Ecija, matapos makumpleto ang 245 linear meter flood mitigation structure ng Department of Public Works and Highways, DPWH, sa nasabing lugar. Naniniwala si Nueva Ecija First OIC Assistant District Engineer Ferdinand Llamas na ang bagong natapos na seksyon ng proyekto ay magpapatibay sa mga kasalukuyang depensa sa pagbaha sa lugar na magbibigay naman ng kapanatagan sa mga residente. Idinagdag pa ni Llamas na ang malalawak na lupang sakahan na nagsisilbing pangunahing pinagmumula ng kabuhayan ng mga residente, kung kaya ang 52.4 million pesos na proyektong ito ay isang mahalagang hakbang sa pagprotekta sa lokal na komunidad na napipinsala sa baha. Binigyang diin niya na ang flood control projects ay malaki ang naitutulong upang ang lupang sakahan ay hindi pahain. Bunsod nito, may iwasan na ang pagkalugi ng mga magsasaka na kadalasang ito ang kanilang hinaing tuwing may bagyo. Maliban pa sa mga benepisyong pang-agrikultura, natutulungan din ng proyekto ang kaligtasan ng mamamayan sa nasabing barangay. Hustisyang sigaw ng pamilya ng umano'y biktima ng tanim baril sa isinagawang operasyon ng otoridad sa Purok 6, Barangay Alwa, San Isidro, Nueva Ecija, kamakailan, kung saan isang 22 anyos na lalaki ang dinakip sa bisa ng search warrant at umano'y nakuhanan pa ng isang 45 kalibreng baril sa kanyang tahanan. Batay sa ulat, sinasabi ng pamilya ni Ace Fernandez E. Ladiero na tinaniman lamang ito umano ng ebidensya at pineke ang mga pangyayari upang idiin sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o mas kilala sa illegal possession of firearms. Tanong naman ito na paanong nagkaroon ng mamahaling armas ang isang taong walang hanap buhay at hindi kailanman na iugnay sa anumang krimen. Sa ulat ng San Isidro Municipal Police Station, isinagawa ang operasyon dakong alas 7:50 ng umaga ng First Provincial Mobile Force Company o PMFC ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO at 303rd Mobile Company ng Regional Mobile Force Battalion 3 o RMFB3. Alinsunod sa inilabas na search warrant na Executive Judge Quijano S. Laure ng RTC Gapan City. Nakasad dito na na-recover ang isang 45 caliber pistol na walang serial number at may 4 na bala sa mismong bahay ni Fernandez. Humihingi na rin ng tulong ang pamilya sa Commission on Human Rights at sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang anilay mapanagot ang mga responsable sakaling mapatunayang may pag-aabuso sa kapangyarihan at maibalik ang nadungisang pangalan ng biktima. Magtatayo ng kauna-unahang onion research and extension center sa bansa ang Department of Agriculture. Ito ang ipinangako ni DA Secretary Francisco Teo Laurel sa mga magsasaka kung saan itatayo ang nasabing proyekto sa bayan ng Bungabon, Nueva Ecija. Layunin umano nitong palaguin ang produksyon ng sibuyas sa bansa lalo na sa naturang bayan na sinasabing nangungunang onion producer sa bansa. Planong ibahagi ang bagong kaalaman hinggil sa makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Sa katunayan, sisimulan na rin ng ahensya ang paghahanap ng mga magandang uri ng onion seeds para lumago ang ani ng mga magsasaka. Ang Nueva Ecija ay kilala bilang nangungunang producer ng bigas ng bansa at leading producer ng sibuyas. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority noong nakalipas na taon, tinatayang aabot sa 12,726.11 hectares ng sakahan sa Central Luzon ang tinataniman ng sibuyas habang 59.80% ay national output ng bansa. Matatandaan na isa sa mga panukalang batas na isinumiti ni Congresswoman Ria Vergara sa Kongreso ay ang House Bill 3110
o ang Onion Industry Development Act na may layuning palakasin ang onion industry sa bansa at magkaroon ng Philippine Onion Research and Development Center na siyang magsisilbing pangunahing ahensya ng gobyerno na tutulong sa mga magsasaka at sa iba pang sektor na kabilang at umaasa sa industriyang ito. Layon din ng panukalang ito na italaga ang bayan ng Bungabon mula sa ikatlong distrito ng Nueva Ecija bilang Onion Capital of the Philippines dahil sa kanilang malaking kontribusyon sa pagpapalago ng industriyang ito sa ating bansa. Bilang pangunahing may akda ng panukalang ito, hangad ni Kong Ria Vergara na yumabong ang industriya ng sibuyas sa ating bansa at umangat ang kabuhayan ng mga onion farmers. Ilan sa mga tungkulin ng Philippine Onion Research and Development Center ay ang mga sumusunod: pag-aaral at pananaliksik para sa pagpapalago, produksyon, pamamahala at pagbebenta ng sibuyas. Paglulunsad ng mga pagsasanay at programa para sa mga onion farmers upang mas maparami pa ang kanilang produksyon ng sibuyas. Pakipag-ugnayan sa Department of Agriculture o DA, Department of Trade and Industry DTI, Department of Science and Technology DOST at Department of Environment and Natural Resources o DNR upang sila ay maging katuwang sa pagpapatibay ng mga polisiya at proyekto para sa onion industry sa Pilipinas.